So, eto mga bro, okay na yung ginawa natin na Skyworth 32 Smart TV. So, wala siyang picture kanina. Kung gusto nyong matutunan kung paano ko siya ginawa, make sure na panoorin nyo yung buong video. Huwag nyong i-skip para malaman nyo yung step by step na ginawa natin dito. Doon sa mga kapwa natin technician or technician na dati ng CRT, madali nyo na lang ito masundan. Doon naman sa mga bago pa lang or wala pang or nag-uumpisa pa lang, siguro kailangan natin ng basic knowledge bago tayo sumalang sa pagre-repair ng mga LED TV dahil napakasilan, pwede natin itong masira. So bago natin umpisahan, paki-like yung video natin, paki-share sa iba, at kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. Okay, umpisahan na natin. Walking alone the streets. Okay, magandang araw mga bro. Ito, meron akong ginagawa ngayon na Skyworth 32 Smart TV siya. Ayan. Bale, ito yung tanggap natin kahapon na LED TV. Hindi na natin nagawa kahapon kasi puro CRT yung mga binanatan natin. So, ngayon lang natin to gagawin. Hindi ko na sana to gagawan ng video kasi marami na din akong video na no display. May backlight, wala siyang picture. Pero naisip ko wala pa yata akong na-upload ng ganitong kung paano i-cutting yung ganitong klase ng panel. So BOE yung ginamit na panel. Cutting method mga bro yung gagamitin natin dito. Pero iba siya doon sa pag-cutting ng mga ginawa na natin dati. Samsung panel na ginamit ng Sony at saka yung Samsung na ginamit ng mga China. Iba siya, hindi basta-basta yung pag-cutting. May basehan tayo sa pag-cut. Kumbaga mas madali ito mga bro. Mas madali siyang i-cut. So, ito yung kanyang model number. 32E2000D. So, ayan. Natapos ko na siyang i-troubleshoot. Papaliwanag ko na lang sa inyo. Ginamitan ko na siya ng scope. So, siyempre, yung unang step dito, voltage checking tayo. Meron siyang 12 volts, yung main supply ng panel. Meron siyang 3.3. Ang wala sa kanya, yung VGH, VGL, ABDD. Nag-shut off siya. Pag ganun yung problema niya, madalas yun merong problema sa CKB lines. Itong kanyang level shifter IC, close up lang natin. Ayan, may label naman dyan Clock 1, clock 2, clock 3, clock 4. Tapos, andito na yung iba. Clock 6, clock 5, clock 3, clock 5, clock 6, STBP, STBP 1. Pag ganito yung makita nyo, unahin nyo munang mag-check ng continuity test dito sa kanyang mga clocking signal. Gaya ng mga nauna ko nang na paliwanag sa inyo, pag nakakita kayo ng ganitong level shifter, siyempre mayroon niyang mga CKB lines, mayroon niyang mga clocking signals. Pag ganyan yung nakita nyo, wag na kayong mag-aksayang tingnan kung meron siyang side cuff dahil wala kayong makikitang side cuff pag meron kang makitang mga clocking signals or mga CKB lines. So ito yung kanyang mga CKB lines. I-check natin isa-isa itong kanyang mga clocking signal kung may mga short dyan.
Pero ito, na-check ko na kanina, itong clock 4 at saka clock 5, meron akong nasukat dyan na resistance mga bro. So, pag ganon, yung nakita nyo, madali nyo na lang hanapin kung saan kayo magkakat. Ano na lang, magko-continuity test kayo, tapos check nyo kung saan pumunta yung kanyang mga clocking signals papunta dito sa ating left, ganon din sa ating right. Halimbawa ito, yung nahanap ko dito na may leak or short ay yung kanyang clock 4 at saka clock 5. Ito yon. Bali, mapapansin nyo dyan, hininang ko yung clock 4 dahil kinating ko yan kanina. Para makasigurado ako kung yung sa panel yung short or yung or para ma-identify ko kung doon sa panel yung may leak or doon sa kanyang level shifter. Kaya kinat ko yan kanina. At nung nag-cutting ako, napalabas ko yung kanyang mga DC-DC. Binalik ko lang para mapaliwanag ko lang sa inyo. So, ayan o. So, ano tayo? Lagay natin sa continuity yung ating yan. So, papansin yung mga test point dyan. Clock 1, 2, 3, 4. Ito. Binalik ko na yan pero tinanggal ko yan kanina para ma-identify ko kung sa panel yung short o kaya sa level shifter. So, yan yung clock 4. Tapos ito, clock 5. Ayan o. Meron tayong 31 ohms. Pasensya na mga bro, magalaw kasi ang hirap mag-video ng mag-isa lang. Saan na tayo? Dito tayo. Ba't nasa gamma IC na tayo? Ayan o. Clock 4 ito, tapos clock 5, clock 6, STBP 1. Dapat wala tayong makuhang ganito na reading dito mga bro. Ayan o. 31 ohms yan. Yan. Pag ganyan yung nangyayari, automatic magsha-shut off or magsha-shut down yung inyong mga DC-DC. Walang lalabas na picture. Pero kapag kinat nyo naman to, ito kinat ko kanina yan, lalabas yung kanyang display, pero ano siya, may mga guhit at saka may mga bar lines. Kasi kapag dito ka nag-cut, nakating muna yung papunta sa left side natin at saka right side natin. Hindi pwedeng ganun. Dapat ang makat lang doon is yung may problema. Kaya yun yung gagawin natin dito. So, binalik ko lang yung ano natin, yung hinang ko kanina, nakabalik na yan. So, ang gagawin natin dito, hanapin natin yung karugtong dito. Yung papasok na sa kanyang source scope. Hanapin natin kung alin dyan yung may short. Check natin yung halimbawa yan, clock 4. Continuity test natin kung saan pumunta yung clock 4 at saka yung clock 5. Pwede nating ikat yung kahit isa lang doon yung ikat natin. Tapos kapag nakating natin at nawala yung resistance na nasusukat natin dito, ibig sabihin doon sa side kung saan tayo nag-cut, doon yung may problema. Halimbawa, dito tayo nag-cut. Kinat ko yung clock 4. Tapos, pag punta ko dito, nawala na yung reading natin na 31 ohms. Ibig sabihin, dito na side yung may problema. Nakuha natin. Pero kapag pag-cut natin doon sa clock 4 or clock 5,
pag sukat natin dito, meron pa rin yung resistance na yun, hindi pa rin nawawala. Ibig sabihin is ano, dito sa side yung may problema, sa ating right side. So ganun yung gagawin natin mga bro. So eto, i-identify ko muna. I-identify ko muna yung kung saan pumunta dyan yung clock 4 at saka clock 5. So dito na tayo mag-umpisa sa ating left side. Depende sa inyo kung saan nyo gustong unahin. Pwede rin dito sa ating right side. Asan na yun? So ayan, pwede din dito nyo unahin. Pero ngayon, ano, dito ko siya uunahin sa aking side. So trace ko lang dyan yung clock 4 at saka clock 5. So ito na mga bro, ito yung clock 4 natin, itong mas mahaba or mas mataas, yan clock 4 tapos clock 5. So pwede nating i-cut yung clock 4 muna, tapos pagka-cut natin, check natin yung resistance doon sa may level shifter kung nawala. Okay, balik tayo, i-cut ko lang. Tapos ko nang i-cut, bali yung clock ano lang yung kinat ko, clock 4. Ayan bali clock 4 lang yung kinat natin. Natin yung cellphone natin, mas malinaw pa yung cellphone natin. Ayan yung cutting natin. Yung clock 4 muna mga bro yung kinat natin. Ayan. Ngayon, check natin yung resistance dito na 31 ohms yung kanina, yung nasusukat natin. 31 ohms doon sa clock 5 at saka clock 4. Ayan. Namatay. Ayan, naka-continuity test tayo. Ayun, mukhang wala na mga bro. Ayun, patsambahan natin. Ito yung sinasabi ko. Ayun oh. Yung check lang natin kung aabot yung ano natin. Ang hirap gumawa ng video mga bro. Yung clock ito yung ating clock 5, clock 4. So kinat natin yung clock 4. Pagka-cut natin nung clock 4, nawala yung shorted dito, yung 30 ano yan, 31 ohms kanina. Wala oh. Nawala yung, so okay na to. Okay na to mga bro. Ibig sabihin, magkakaano na to, magkaka DC-DC na to. Tsambahan natin yung side na may problema. Hindi na natin kailangang pumunta dito sa ating right side para mag-cut. So ayan oh, malinis dito mga bro. Dito yung kanyang class or CKB lines,
Dito banda yung... So, ayan o, wala tayong cut dyan. Dahil na tamaan natin dito sa ating left side. Kung hindi natin natamaan dito, lilipat tayo sa kabila. Pero dahil nakuha na natin dito, siyempre, dito yung side na may problema. Pero ano yun mga bro, yung kinat natin na clock 4, hindi lang yan yung ikakat natin. Mas maganda ikat na natin lahat ng ano dyan, ng clocking signals. Kasi kapag naumpisa niya, halimbawa may doon sa linya ng clock 4 at saka clock 5, ibig sabihin yun kapag meron na siyang resistance, posible na nasunog na yung linya doon sa loob, doon sa ating glass. Yung linya ng kanyang mga CKB lines or yung kanyang clock 4, clock 5, dun banda yung grabe yung pagkasunog niya, kaya nag-short yung dalawang linya na yon. Kaya kapag hindi natin ikakat yung ibang clocking signals niya dito, baka yun din yung susunod, magbabackjab tayo. Kaya mas maganda cut na natin yung from clock 1 to clock 6 pati STBP. Pero check muna natin, voltage checking muna tayo. Sigurado lumabas na yung ano nyan, lumabas na yung BGH, BGL, ABDD. Ayan, nagkaroon na siya ng backlight. Ito yung kanyang BGH. Ayan o, 32 volts. ABDD, ayan, 16 volts. May ano na yan, may display na yan, sigurado. Ayun. Mukhang pino naman na yung screen, pero obserbahan natin ng konti. Hindi na, kahit di na natin yan obserbahan, ikakat ko na lang. Kakat ko na lang kasi doon din ang punta niyan eh. Kita ko lang yung mga ikakat natin. So yung una nating kinat, clock ano yan, clock 4, clock 3, clock 2, clock 1. Tapos ito yung STBP 0. STBP 1 naman to. Siyempre, so STBP 0, clock 1, 2, 3, 4, 5, 6, STBP 1. So mula dito, yan, mula dito hanggang dito. Yan yung kakat natin. Okay, cut ko lang saglit mga bro, tapos balik tayo. Ayan na mga bro, yung cutting natin. Ayan. So, kinat natin yung from clock 1 to clock 6, tapos yung dalawang STBP. Tapos yung mga nakat natin na ano, na clocking signal from clock 1 to clock 6, ano yan, kukonek natin yan sa bawat isa, tapos maglalagay tayo ng 1K to ground. Ayan mga bro, natapos na natin siyang lagyan ng 1K na resistor. Yung kinat natin from clock 1 to clock 6, hininang natin yun lahat, yun o. Tapos nag-connect tayo ng 1K resistor to ground.
para mas tumagal yung ating panel. Mas maganda kasi yung nakakonect siya kaysa yung nung tawag itong nakahang yung ating CKB lines na naka-float yung ating CKB lines. Okay, lagyan natin ng antenna. Yung paglalagay ng 1K resistor mga bro, tayo yung original niyan. Subok na natin yan. Tayo yung yung naka-discover niyan. Kumbaga in-eksperimento ko na lang yan. Ayun oh. Ang linaw ng picture. Pinong-pino mga bro. Oh. Niwalang niwalang fine lines. Put natin sa ibang channel. Yan oh, dito mo makikita kung meron siyang fine lines. So, ayun mga bro, review lang natin yung ginawa natin dito. So, yung problema nito kanina ay may power, may backlight, pero wala siyang display. Kasi nagsha-shutdown yung kanyang DC-DC. Ang meron lang siya na voltahe yung main supply na 12 volts, yung 3.3. Yung kanyang BGH, BGL, ABDD nagsha-shutdown. Tapos yung nahanap natin na problema ay meron ng resistance yung kanyang clock 4 at saka clock 5. So ang ginawa natin dito ay nag-cutting tayo. So yung procedure na ginawa natin, hinanap natin kung saan pumunta yung clock 4 at saka clock 5 na nagkaroon ng short. Hinanap natin kung saan pumunta dito at dito tayo unang nag-cut. Pagka-cut natin ng clock 4, nawala na yung short na nasusukat natin dito, kaya natsambahan natin yung side na may problema. So hindi na natin kinailangan na lumipat dito sa kabila sa ating right side. So malinis dyan mga bro. Tapos kinat natin yung clock 1 hanggang clock 6. Tapos naglagay tayo ng 1K na resistor. Tapos karagdagang tip pa dito, hindi lahat ng pagkakataon mga bro ay mababa yung resistance na nakukuha natin dito sa kanyang CKB lines kapag nagkaroon siya ng problema. Halimbawa, kung minsan may nasukat tayo na mababang resistance, halimbawa 1K o 10K, basta below 100K, leak na din yun mga bro. Kasi yung dapat na nasusukat natin dito meg 1 meg yung sa pagitan ng mga CKB lines. May na-encounter pa ako nito di ba, yung kanyang isang clocking signal or yung isang CKB lines na may nasukat ako na 1K to ground. Kaya yun yung cause ng sayang di ko lang siya na videohan. Pero iba yun, yan, clocking or CKB lines to ground yung leak niya. Pero yung dito naman, yung nangyari dito, nagkaroon siya ng resistance dun sa dalawang linya ng kanyang clocking signals. Nangyayari yon kapag halimbawa may nasunog dun sa pagitan niya, nag-short, ayun na, karoon na siya ng resistance. Kaya kinat na natin lahat para hindi nasusunod yung iba. Ito pakita ko lang sa inyo yung talagang resistance nito.
yung sa pagitan ng mga clocking signals para malaman nyo, or mas maganda ano din pag-aralan nyo minsan para maging familiar kayo dun sa normal na reading ng kanyang mga CKB lines. So halimbawa itong clock 1 to clock 1 at saka clock 2. Ayun meron tayong nasusukat na 500k, 480k. Pag binaliktad natin yung ating tester, yung polarity niya, dapat yan, tataas yan. Magiging meg. Ayun umabot pa siya ng meg 3 point something Tapos lipat na naman tayo from CK clock 2 to clock 3. Ayan meg yun ang sukat natin. Pag binaliktad natin yung tester natin, ayan pag may nasukat kayo na mababa, halimbawa 500k, tapos binaliktad nyo, dapat magiging meg na yon. Lipat tayo sa clock 3 at saka clock 4. Clock 3 at saka clock 4. Ayan na, 3 meg. Tapos yung clock 4 at saka clock 5 na may nasukat tayo kanina na halos shorted na, 31 ohms yata yun. Siyempre, nakat na natin, ayun na, 3 meg. Tapos yung clock 6, clock 5 at saka clock 6, ayan, 49. Teka, dumudulas yung ating tester. Ayan, 500 plus. Pagbaliktad din natin yung tester natin, dapat maging meg na yan. Ayun umabot pa siya ng 5 meg. Dapat meg yung masukat natin na resistance dun sa pagitan ng mga CKB lines. Pati sa ground, pag nag-check kayo ng ground, dapat meg din. Halimbawa ito, from clock 1 to ground, ayun 1.2. Clock 2, 1.1. Clock 3, 1.3. Clock 4, 1.3. So, ayun. Sayang lang at di ko napakita sa inyo anong sinusukatan ko to ng scope. Ito i-plug in natin. Kanina nung hindi pa ako nagka-cut, nung nagsha-shutdown pa siya mga bro, ang nakukuha kong signal dito sa clock 4 at sa clock 5 ay bagamat na nagsha-shutdown siya, nakukuha ko pa rin yung kanyang square wave. Kagaya nito. Kanina, nung hindi pa ako nagka-cut, nung hindi pa tayo nagka-cut dyan, lalabas, halimbawa ito, clock 1 to. Pag power on natin ng TV, pag oscillate, lalabas yung ganyan. Bago siya mag-shutdown, lalabas yung square wave. Pero mabilis, pero kuha pa rin niya, capture pa rin ng scope natin. Pero pag dating dito sa clock 4 at saka clock 5, hindi na ganyan yung itsura kanina. Matulis, medyo hindi na siya square wave. Parang siya, parang yan? May pagka-triangle. Matulis doon sa taas niya. So doon na ako nagduda na sigurado may may leak yung
clock 4 at saka clock 5. So, ayun mga bro. Hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo yung ating video. Paki-like naman dyan. Paki-share na din para makatulong sa iba. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. At pahit ng notification bell para ma-update kayo sa mga gagawin pa nating mga video. Kaya mga bro, hanggang dito na lang. Maraming salamat.